Isa na naman pong makabuluhang balita ang pag-uusapan natin ngayon at ito ay tungkol po sa patuloy na laban ni Ripple laban sa isang makapangyarihang ahensya ng gobyerno sa Amerika. At yan po ay ang SEC or Securities and Exchange Commission. At ayan, matagal-tagal na rin pong pinag-uusapan ang kasong ito simula pa noong taong 2020 kung saan ay naging sentro ito ng debate tungkol sa kung ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng cryptocurrency sa isang security. At ngayon pong June 2025, mukhang papunta na po tayo sa pinakahihintay na resolution. Pero teka, hindi pa ito tapos. Marami pa tayong kailangang intindihin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakahuling update, ang mga nangyayaring balakid at syempre kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay ano nga ba ang kasalukuyang estado ng kaso ni Ripple laban kay SEC? Noong April 2025, parehong panig kung saan ay si Ripple at ang SEC ay nagkasundong i-pause or itigil muna ang kanilang appeals sa korte. Ginawa nila ito para bigyan ng espasyo or space ang settlement negotiation o ang usapan para ayusin ang lahat sa labas ng mas komplikadong korte. Naaprubahan po ito ng Second Circuit Court noong April 16 at nagtakda po sila ng deadline para sa status report sa June 16. So basically ay binigyan ng 60 days freeze ang kaso para bigyang daan ang posibleng kasunduan. Ngayon ay kailan po nilagdaan ang settlement agreement at ano naman ang nilalaman nito? Ayon po sa legal expert na si Attorney Bill Morgan, nilagdaan ng Ripple ang tinatawag na settlement framework noong April 23, 2025. Pero hindi po agad ito umusad dahil ang SEC kahit nakapag-usap na sa loob ay formal lang itong inaprubahan noong May 8, 2025. Ang pinaka-essence po ng kasunduan, babaan ang multa ni Ripple mula po sa $125 million papuntang $50 million. Bukod dito ay tatanggalin na rin ang tinatawag na permanent injunction na siyang pumipigil kay Ripple sa pagbenta ng kanilang crypto token sa mga institutional investors sa hinaharap. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa first motion for indicative ruling. Yan, itong May 8 ay pareho pong nag-submit ang Ripple at ang SEC ng hiling kay Judge Analisa Torres para aprubahan ang kasunduan. Ito ang tinatawag na motion for indicative ruling. Pero sa kasamaang palad, binasura po ito ni Judge Torres noong May 15. At ang dahilan, meron daw procedural flaw. Ibig sabihin ay may problema sa paraan po ng pag-submit ng kanilang dokumento. Dagdag pa dito ay kulang daw sa tinatawag na exceptional circumstances na hinihingi ng batas para maisulong ang ganitong klaseng hakbang. Ayon po ito sa Rule 60, isang panuntunan sa korte na nagsasaad kung kailan pwedeng magbago ng desisyon sa ilalim ng espesyal na sitwasyon. Ngayon ay paano naman nila tinama ang pagkakamali sa unang motion? Hindi po sumuko ang Ripple. Noong June 12, 2025 ay muling nag-submit ang dalawang panig ng bagong motion. Sa pagkakataong ito ay inayos na nila ang procedural issue at nilinaw na may sapat na exceptional circumstances para i-approve ang indicative ruling. Habang isinusulat ang sa ngayon is pending pa rin po ang desisyong ito mula sa korte ni Judge Torres. Ngayon ay ang sunod dito ay yung approval ni Judge Torres at ang bagong motion. Update po. Ang latest update po dito sa approval ni Judge Torres at ang bagong motion. Ayon po kay Attorney Morgan ay kung aprubahan daw ni Judge Torres ang motion, isusunod na hakbang, ang susunod na hakbang ay ang paghiling ng limited remand sa Second Circuit
Court. Ibig sabihin ay hihilingin po nila na pansamantalang ibalik ang kaso kay Judge Torres para maaprubahan po niya ang pagbaba ng penalty sa $50 million at pagtanggal ng injunction. Pagkatapos po nito, kung lahat po ay sang-ayon na, hihilingin po ng parehong panig, yan, si Ripple at si SEC, na i-dismiss na ang kanilang appeal at saka cross appeal, or sa madaling salita ay tapos na po ang gulo. Ngayon ay paano kung hindi pa rin ito aprubahan ng korte? Kung hindi pa rin po aprubahan ang second motion, babalik po ang kaso sa mas komplikadong proseso. Posible pa rin umakyat sa mas mataas na korte or ma-delay pa ng ma-delay ang kaso. Ang nakataya po dito ay hindi lang ang pera kundi ang reputasyon ni Ripple at ang legal na katayuan ng maraming cryptocurrency projects na nasa parehong sitwasyon. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, particular po sa mga lalong-lalo na po sa mga interesado kay XRP. Kaya malaki po ang epekto nito. Una, kapag natapos na po ang kaso at pabor kay Ripple, magsisend ito ng positive signal sa buong crypto industry. Hindi lamang po sa Amerika, kundi pati na rin dito sa Pilipinas. At bakit? Kasi kung mapatunayan na hindi po security si XRP at walang nilabag si Ripple, magiging mas malinaw ang rules para sa mga crypto projects. Pwedeng hindi na matakot ang mga developers na mahabla, yan, basta't sumusunod sa tamang proseso. Pangalawa, kung tuluyan pong matapos ang kaso at magtuloy-tuloy ang pagtaas ng kumpiyansa kay Ripple, pwede pong umangat ulit si XRP. Posibleng tumaas po ang presyo nito at magkaroon ng mas maraming institutional adoption. At kung may hawak ka ngayon na XRP, abay posibleng kumita ka ng malaki. Pangatlo, mas lalawak po ang usapin tungkol sa crypto regulation dito sa ating bansa. Kung malinaw na ang linya ng batas sa Amerika, mapipilitang ayusin na rin ng gobyerno natin ang patakaran para sa crypto. Posibleng maging mas pro-crypto ang Pilipinas at yan ang syempre gusto po nating lahat. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang kasong ito ay hindi lang simpleng legal na usapin. Isa itong turning point sa kasaysayan ng crypto. Si Ripple ay lumalaban, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong crypto community. Kahit ilang beses po siyang nadapa sa korte, bumangon siya ulit at patuloy na hinahanap ang hustisya. Makikita natin dito na kahit gaano kalaki ang kalaban mo, kahit isa pang ahensya ng gobyerno, hindi ito hadlang kung naniniwala ka sa prinsipyo mo. At kung manalo po si Ripple, mananalo rin ang crypto freedom. Kaya yan mga ka-crypto, manatili po tayong mapagmatsyag. Ang tagumpay ni Ripple ay maaring maging tagumpay na rin natin. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.